Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Na may likha ng langit at lupa. Isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Dinugot sa punto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumahila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging tuy sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay.
sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, inihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Inukob mo malas taluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na espiritu, lalo-lalo na espiritu ng karunungan. Upang naman po aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, ang mga kapatiran na wala pa rito, awiin mo kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, mga kapatiran na may mga karamdaman, patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na yung bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, aawitan ka po namin, awitin panlangin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you came my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Parang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapalang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kaparangan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Mera. Hallelujah.
Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mabuting balita ng kaligtasan ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbasa ayon sa aklat ni San Mateo. Noong panahong iyon, nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang piping. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pa nakakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan sa nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang nakita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila litong-lito at hindi alam ang gagawin. Para mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, kabanal-banal ang Espiritu Santo at sa ating mahal na Ina. Ngayon din po sa ating lahat na tumugon po sa panawagan po ng ating Panginoon sa oras at araw na ito. Ngayon din po sa ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa atin sa pamagitan po ng live streaming through online. Sa ating pong mga elder na narito po, kay Sister Baby de Guzman at sa ating pong elder na ng Manila, Father Tony Dacles, at sa ating pong spiritual advisor, kay Reverendo Father Melvin Castro, isang magpalang umaga po. Nawa po, nasa magandang kalusugan po ang ating spiritual advisor. Tunay nga po na napakahaba ng kamay ni Lord. Bagamat malayo po tayo sa isa't isa gawa ng pandemic, pero patuloy po niya tayong inaabot isa't isa. Lalong-lalo na po sa araw na ito, talaga pong pinadala niya po ang mga manggagawa ni Lord sa kanyang gawain. Amen po. Amen po. Tunay nga po na sa ating mga buhay, dati po tayong mga pipi na hindi marunong magsalita sa mga salita po ng ating Panginoon. Pero pinagaling po tayo ng ating Panginoon, di ba po? Na sabi nga po, pag pinagaling po tayo ng ating Panginoon, dapat po magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Iaalay na po natin ang ating buhay para sa Kanya. Tunay nga po, no? Na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, marami po tayong mga pagpapalang nakakamit mula sa Kanya. Mga pagpapalang hindi po natin inaasahan na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Sabi nga po sa ating banal na ebanghelyo, handa daw po tayo maging manggagawa po ng ating Diyos. Sabi nga po, no, kailangan daw po ng ating Panginoon ang manggagawa, ang mag-aani. Marami daw po aanihin, pero konti ang mag-aani. Tulad po sa isang palayan, di ba po, no? Pag tag-anihan na po, tagang kailangan po napakaraming tao mag-aani. Paano po kung kulang ang mag-aani? Para po sa ating mga gawain po, di ba po? Marami pong tinawag si Lord, pero konti po ang tumugon sa kanyang pagtawag. Marami pong mga kadahilanan, di ba po? Sabi nga daw po, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Totoo po yan, di ba po? Tunay nga po sa ating gawain na tinawag po tayo ng ating Panginoon, na sabi nga po, pinaghahayo niya po tayo upang ipalaganap po ang mabuting balita ng kanyang kaligtasan. Sa bawat paghayo po natin, siya po yung nagiging pastor natin. Siya po yung nangunguna po sa atin sa bawat lakad po natin sa ating mga paghayo, di ba po? Kasi po, di ba sabi po dito sa banal na ebanghelyo po, no? Nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Para silang tupang walang mga pastor, di ba po? Dati po nung tayo muna po tayo sa gawain natin Panginoon, para po tayo mga tupang walang pastor. Hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta, lakad po tayo ng lakad, pero wala pong direksyon ng ating pupuntahan. Ngayon po, natagpuan na po natin ang ating pastor, na siya nagiging lead po natin sa bawat daan, tinatahak po natin. Ngayon po, di ba sabi nga po, si Lord po dapat maging first priority natin. Ang ating paglakad, lagi pong diretso, huwag na po tayo lingon ng lingon, di ba po? Sabi nga po, pag nag-aararo daw po, huwag na po lingon ng lingon. Kasi baka yung dinalala ng araro, tabingi-tabingi, di ba po? Kailangan straight lang po tayo sa ating Panginoon. Dahil po ang ating Panginoon, talaga pong mahal niya po tayo.
Ayaw niya po na isa man po sa atin ay maligaw ng landas, di ba po? Kaya nga po, tinawag niya po tayo sa ating community, pinagbuklod-buklod pa niya tayo po, at pinaghahayo din po niya tayo sa iba't ibang mga lugar, di ba po? Tunay nga po na masarap, na mahirap maglingkod sa ating Panginoon. Dahil isasakripisyo mo ang lahat para sa Kanya. Tatalikuran mo ang buhay mo para sa Kanya. Kakalimutan mo ang sarili mo para sa ating Panginoon Jesucristo. Tunay nga po na napakahirap pero masarap na maglingkod sa ating Panginoon. Iwanan po man natin ang ating mga pamilya, hindi po tayo nag-aalala. Dahil alam po natin, si Lord ang pinupuntahan natin. At si Lord din po ang gumagabay sa ating mga pamilya. Sabi nga po, diba, isa man lang na po maglingkod sa tahanan. 3-4 na saling lahi kanyang pagpapalain. Tunay nga po na sa panahon po ito, dati po kaming mag-anak, umaatin po ng gawain natin sa litas. Pero ngayon po, ako na lang po yung umaatin. Kasi nga po, diba, pandemic po, bawal yung mga maraming tao. Pero salamat kay Lord na kahit na ako lang po yung umaatin ngayon po sa gawain, tunay nga po yung pagpapalay niya na pinadadaloy niya sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Pinagpapasalamat ko po niya kasi po yung kapatid ko, 2014 po, na po siya na meron po siyang enlargement of the heart. Tinaas ko po kay Lord yan. Salamat po kay Lord hanggang ngayon, kasama po namin siya. Napakaraming taon na po ang lumipas. Baga labas-masok siya sa ospital, pero sa habang katawa ni Lord, nandito pa rin siya, kasama po namin. Kaya yan po yung mga pagpapala ni Lord na pinagkakalob sa atin, di ba po? Magsakripisyo ba po tayo ng buhay natin para sa Kanya? Dahil binabalik naman po niya sa akin na siksik-liglig at umaakaw po, di ba? Mga pagpapala, biyaya naman po. Kaya nga po, nung sabi ko, marami daw po ang aani, pero pakunti ang mag-aani. Kailangan po ng ating Panginoon ng trabahador, hindi po yung reklamador, di ba po? Tunay nga po, di ba? Kasi po may mga tao na hindi pa nagsimula sa gawain, pero marami na po reklamo, di ba po? Parang ako po yung dati po, nung wala pa po ako sa gawain. Nung first time po nakita na ko ng Mama Mary, sabi ko, ano po, may nagagawa pa kaya itong mga tao ito sa kanilang mga tahanan? Kasi halos araw-araw nasa labas sila ng tahanan, sabi ko gano'n. Ay ko, siguro marami silang panahon sa kanilang pamilya, sabi ko gano'n. Pero nung natagpo po ang community ng natin community po, tunay nga po na doon ko po na pag-isip-isip na kaya pala ganito pala yung nito. Kasi Lord pala nag-schedule ng ating mga gawain, di ba po? Kahit marami po tayong gawain sa ating Panginoon, talaga pong inaayos niya po yung schedule natin. Kaya sabi ko, ganun pala, ang maglingkod kay Lord. Inaayos niya ang lahat-lahat sa buhay natin. Lahat po na mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay, talagang inaayos po niya yan, di ba po? Dahil pag wala po tayo sa ating Panginoon, wala po yung kapayapaan, hindi po natin matatagpuan niya. Bilang isang tao po, mahirap po natin mahanap ang kapayapaan sa ating mga puso kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw po, di ba po, maraming mga pagsutulad po sa pandemya. Ito po, dito rin po yan, di ba, sabi nga po, litong-lito po tayo ngayon, hindi po natin alam ating gagawin. Pero sa pamamagitan po ng gabay, patnubay ng ating Panginoon, talagang almost magto 2 years na po ang pandemic, pero nandito pa po tayo, nakatayo po tayong lahat. Wala yung isa man po nagkasakit po sa ating lahat. Yan po ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi nga po na paglabas po natin tahanan, kasama na po natin ating Panginoon na lumalabas sa ating tahanan. Lalo-lalo na po sa ating mga lakad. Dahil siya po ang ating pastor na gumagabay sa ating araw-araw. Sabi nga po dito, no, ganito na po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ayaw niya po tayong maligaw ng landas. Huwag isa po sa atin talagang, gano'n na lang po yung kaano ni Lord na ituwid tayo. Pero minsan tayong tao, na gusto tayong ituwid ni Lord, mas gusto po natin yung lumiliko. Di ba po? Mas gusto natin lumiliko, ayaw natin mag-straight. Sabi nga po. Pero yung tinatahak po pala nating diretsong daan na yan, yun po pala yung buhay na patungo. Yan po pala yung buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Tunay nga po na sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, marami man po mga bagay-bagay na mga problema. Totoo naman po, marami po tayong problema. Hindi naman po natin kasi hindi naman po mawawala yung mga package din na po yan sa buhay natin. Hanggang nandito po tayo sa nakatungtong po ang ating mga paa sa lupa, talaga po ang problema, kasama na po natin yan. Pero sabi nga po, nasaan pa kayo no, po tayo, at gumagana po tayo sa kanyang gawain, tunay nga na hindi niya tayo pinababayaan. Iba po yung naglilingkod sa hindi po naglilingkod. Tunay nga po, no, pag tayo naglilingkod sa ating Panginoon,
maraming mga blessing na dumarating sa atin. Amen. Huwag nga po ng mga mawala naman tayo ng mga mahal natin sa buhay. Pero maluwag po natin tinatanggap yan sa ating mga puso, di ba? Pero pag once na wala po tayo sa ating gawain at nawalan tayo ng mahal sa buhay, di ba po? Halos maglumbok na tayo, ayaw na natin lumabas ng tahanan. Pero pala tayo sa ating Panginoon tulad ng ating kapatid na talaga naman nakikita ko kung paano ng time na yun na talagang hinagpis siya sa pagkawala ng kanyang anak. Pero nakikita ko naman ngayon, Sister Isa, okay na siya, di ba po? Kasi ginabayan po siya ng ating Panginoon Jesucristo. Sa lahat po na ating mga ginagawa, sa lahat po na ating mga kasakitan, wala po tayong ibang maasahan, kundi ating Panginoon Jesucristo lamang. Siya po ang ating great healer and the great physician. Sa Kanya lang po tayo umaasa. Sa Kanya po tayo kakapit. Tulad po ng pandemic na ito, alam po natin, si Lord lang po ang tanging makakapagbigay lunas sa pandemic na ito. Siya po ang ating tagapagligtas na kailanman hindi po tayo iiwanan. Lagi po lang siya nandiyan sa tabi natin. Sabi nga po, mapapalad tayong naniniwala sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Tunay nga mapalad po tayo kasi nasa piling po tayo ng ating Panginoon. Nawa po, huwag na po tayo umalis sa piling po ng ating Panginoon. Bagamat maraming mga pagsubok, stay lang po tayo. Huwag po natin, lilipas din po yung mga pagsubok na yan, di ba po? Lahat po ng mga bagyo sa buhay natin, lilipas po lahat yan. Kahit po sa community natin, may bagyo man po dumating, pero alam po natin, si Lord po ang gagawa ng paraan para lumipas po ang bagyo na yan sa ating community. Yun lamang po, para umagas po sa ating lahat. Palakpakan po natin na ating Panginoon Kristo. Kaya naman po, tawagin na po natin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpaso sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Santo. Amen. Tawagin na po natin, na mensahero pinadala po na ating Panginoon, ang ating pong elder, Sister Baby Di Guzman po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, ayun na po tayo lahat. Pagitan natin ang ating Panginoon. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihing o Yahweh ay tiyak mo ngang nababalik. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi tingin. Ang lahat kong hihing o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras niyo. Maraming salamat sa kalakasan na patuloy may pinahiram sa aming lahat. Sa oras na ito, Panginoon, hindi ko ako karapat-dapat. Alam mong laman ang aking puso, ng isip, nagkakamali ng kulang sa lahat ng bagay. Muli humingi ako ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Na sa oras na ito, Lord, patuloy mo linisin ang puso at isipan ko, Panginoon. Ano man ang nagawa ko, mga pagkukulang sa iyo. Ikaw ang nakakakilala sa amin. Lord, nasisiyasan mo ang aming mga puso kung saan kami nagkakamali. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ang humihingi ng habag at awas. Patuloy ang humihingi ng tulong
mahusay. Nang uli, Panginoon, palakasin mo ang aking mga pagpapao. Upang patuloy ako makatayo sa iyong harapan. Muli gamitin mo, Lord, ang aking tinig upang maipahatid ko sa kanila kung ano ang mensahe mo para sa araw na ito. Gamitin mo akong instrumento, Panginoon. Magsalita ka, Panginoon, para sa amin. Ibubuka ko lang ang aking lagi, ang aking bibig, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang magsasalita para sa akin. Gabayan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako, Lord, ng tinig, Panginoon, sa oras na ito. Naalisin mo ang aking kaba, Panginoon. Ang aking biya, Panginoon. Pangunahan mo ako, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Muli po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal na Inang Birhen, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa inyo pong lahat, sa lahat po ng nanonood ngayon, sa ating online. Magandang umaga po, lalong-lalo na sa lahat ng grupo na napapaloob sa Servants of Jesus and Mary. Lahat po kayo ay binabati namin, bagamat kung minsan hindi namin nababanggit ang inyong mga pangalan, humihingi po kami ng sorry sa inyo kasi minsan kulang na po yung oras. Yan. Pero alam namin na nandyan kayo, nanonood kayo. At maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello. Hi! Huwag kayong magsasawa ah. Ay, hindi. Lagi niyo ako nakikita. Ito na naman ako. Salamat. Sabihin niyo na naman, ayan na naman yung taga-sermo natin. Salamat kay Lord sa lahat ng nakarating na patuloy na gustong sumunod sa Panginoon bagamat mahirap. Talagang mahirap. Kasi alam niyo kahapon ang lakas ng ulan, di ba? Hanggang alas 5 lang yung gawain namin, ako'y nakauwi ng 8:30. Hirap na hirap ako. Yan. Sabi ko, pag uwi ko, uminom lang ako ng isang basong tubig, hindi na ako kumain, nahiga na ako kasi masakit na yung aking mga paa, yung aking tuhod. Kasi matagal nakatayo sa pag-iintay ng sasakyan. Pero eto pa rin ako sa inyong harapan. Nakarating pa rin ako sa oras na ito. Amen. Ang topic po natin ngayon, siguro sabihin nyo, bakit kaya gano'n ang mga topic ni Sister Baby? Parang lagi kaming pinatatamaan. Talagang pinatatamaan ko kayo. Ayan. Ang topic ko ay pinatigil ang unos. Yan. Pinatigil ang bagyo. Yan. Matthew 8:23 hanggang 27. Matthew 8:23 hanggang 27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus.
Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang salita ng Diyos. Kalakaran ng Diyos. Sabi po rito, ang bangka na kanilang sinasakyan ay maaari niya ng ating buhay. Yan, bangka. Yan ang buhay natin, di ba? Bangka. Yang bangkang sinakyan mo, yan ang ating magiging biyahe. Doon sa lugar ng Galilea, doon nagkakaroon ng bagyo. Kasi di naman tayo nakakarating doon, di ba? Pero dito sa Pilipinas, maraming bagyo. Sabi nga dito sa Pilipinas, walang pinipiling lugar. Ang bagyo from north to south, from east hanggang west, may bagyo. Di ba? At sa ating buhay, maraming bagyong nangyayari sa ating kapaligiran. At sa ating katawan, it be a mental storm. Yan. Pagdadalawang isip, pagdadalawang loob, pagkalito, pwedeng emotional or spiritual storm. Yan. Pwedeng emotional. Kasi maraming emote ng emote dito. Pala emote sila, di ba? Hello? Hi! Benamano pa lang yun, ha? Ayan. Maraming bagyo na maaari na lang bumugso sa ating nananahimik na buhay. Totoo naman, di ba? At natatakot tayo. Tulad ng mga disipulo ni Kristo. Iba't ibang antas ng lalim, ng lakas, ng takot na maaaring sumakmal sa atin. At nananalangin tayo tulad ng mga disciple. Natutulog lang ang Panginoon at sila'y nakiusap na gumawa ng paraan sapagkat lulubog na sila. Kaya nagdadasal ang tao, kaya pumupunta sa doktor, kaya pumupunta sa tagapayo, sapagkat naghahanap ng lakas na sa kanyang pananaw o paningin ay wala sa kanya at kailangang hanapin sa labas. Amen? Amen. Parang ang siserious nyo na naman. Binibig mo. Sabi nga, ano ang mapapala natin at mga aral na mapupulot dito? Unang-una, ang buhay ay nagkakaroon ng biglang bagyo na hindi natin inaasahan. Totoo yun. Amen. Isa nananahimik ka, di ba? Payapang-payapa yung kalooban mo, bigla na lang may darating. May bagong problema, di ba? Di ba ganyan ang nangyayari sa atin? Yan. Sabi sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Dapat nakalaan o nakahanda ang puso mo na may darating na bagyo. Minsan may plano ka na, pero hindi natutupad. Diba? Ang tao, plano ng plano, di ba? Paglaki ko, pag nag-asawa ko, gusto ko mayaman ang asawa ko, gusto ko gwapo, di ba? Pero hindi naman natutupad, di ba? Yan. Dati ang asawa mo mabait, di ba? Asawa mo mabait, magkakaroon ng bisyo, di ba? Walang abisyo-bisyo, biglang magkakaroon ng bisyo. Sa panahon ngayon, karamihan ng may asawa, nalulong sa masamang bisyo. Di ba totoo? Ang bait-bait, di ba? Yung talagang yung gamot na yan, daming sirirang pamilya yan, di ba? Yan. Mga anak na nagiging pasaway. Mga anak natin, di ba? Mga pasawayan. Hello? Baka sabihin ng bata, huwag tinitira
titignan. Hindi naman ako pasaway, di ba? Kumain tayo sa akin. Yan. Sabi nga, biglang naiiba ang kapaligiran, nagkakaroon ng bagyo. Meron ganon. Amen. Lahat naman tayo dumanas ng bagyo, di ba? Hindi lang ako, hindi lang kayo, lahat tayo. Lalong-lalo na ang mananampalataya, napakaraming bagyo yan sa buhay. Kaya nga sabi nila, kung kailan ako nandito, tsaka ang dami ko naman problema, bakit ganun? Kala ko ba pag umatin dito, mawawala yung problema? Bakit parang ang dami lalo? Kasi, lagi tayong sinusubukan ng Diyos. Kung hanggang saan ka, maglilingkod sa akin. Maglilingkod ka ba dahil nagiginhawahan ka? Diba? Pag nahihirapan ka, ayoko na, stop muna. Diba? Pag may pera, maglilingkod ako, pero pag walang pera, ayaw ko na, kasi wala akong pamasahe, tapos may lapover rin pa doon. Ano ba yan? Tapos may second collection pa. Hello, mga nanonood. O diba? Totoo naman yung sinasabi ko. Alam ko, maangal kayo. Sabihin nyo, pamasahe nga lang yung dala. May second collection pa. O diba? Kaya ako minsan, ayokong tatayo rito, nasasabi ko yung totoo. Kasi yun ang totoo, diba? Oo. Huwag tayo mag-pretend na hindi totoo yun. Totoo yun. Pero kahit nagre-reklamo, dukot pa rin ang dukot, diba? Meron nga dyan, naglakad eh. May pamasahe doon sa lamesa, ayaw kumuha. Alam niyo ba, nilakad mula rito hanggang doon sa Sinami? Eh, malayo pa yung penitensya, katatapos lang. Ano penitensya? O, diba? Minsan ganun tayo, yung umiiral yung hiya, umiiral yung takot. Baka mamaya sabihin, pumunta ako rito tapos wala akong pamasahe. Parang ganun, di ba? Nanguna na siya, pero pwede namang humingi ng pamasahe. Di ba? Kaya kung minsan meron bigla ang pangyayari sa gawain ng Diyos, biglang, merong nanghingi ng tulong, minsan hindi natin matanggihan. Kaya kikilos tayo, di ba? Ganoon. Yung bagyo na yan, pasulpot-sulpot. Wala namang bagyo araw-araw, di ba? Pasulpot-sulpot lang yun. Yan. Roma 2:9. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga ang bagyo ay talagang dumarating. Dapat lagi tayong handa. Minsan sinasabi natin, ang init-init naman. Kaya alam mo naman, tag-araw, nagre-reklamo ka pa. Diba? Kapag nasa Pilipinas ka, at kung may bagyo, may dumadating sa ating buhay na pwede nating tawagan si Jesus. Yan. At pwedeng tulungan tayo. May Diyos na dadamay sa atin kung tayo'y nagigipit o nangangailangan. Amen? Kasi nga, kilala na natin kung sino yung sinusundan natin, di ba? Kilala nyo ba yung Diyos nyo? Ano sagot nyo? Ang lata-lata. Ang tayo lang nilakad ko. Wala pa nung Sabado. Lakad ako ng lakad. Pero pag sa gawain ng Panginoon, ang sigla-sigla ko. Pero pagdabi sabi ko, ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng paa ko. Basang-basa ako ng ulan. Pero ito pa rin ako, di ba? Kasi gusto kong maglingkod kay Lord. Sa aking makakaya, kung lakas ko pinipili ko sa Kanya. Amen. Kaya naman magsasagot kayo, pagdating kay Lord, siglahan nyo naman. Ang kukunat nyo. Pati sa pag-amen, ang kunat. Hindi man lang siglahan. Parang bang asal-pasal yung mundo. Kailangan pagdating kay Lord, masaya tayo. Kahit marami kang problema, marami akong problema, kailangan masigla, masaya. Ayaw ng Diyos na lagi tayong nangungulutoy sa lungkot. Amen? Amen. Sabi rito, Awit 34:17 hanggang 19. Agad dinirinig daing ng Madrid.
Inililigtas sila sa panganib. Tumutulong siya sa mga nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ni Yahweh, agad na iibsan. Ang salita ng Diyos. Mahalaga na naiisip natin na hindi tayo nag-iisa. Yan. Sa pagharap sa mga bagyo ng buhay. At lalong-lalo naman sa pamumuhay na may katwiran, may kabanalan, sapagkat higit niyang dinirinig ang daing ng mga matuwid. Kaya kung matuwid tayo, palagi tayong naririnig ng Diyos. Amen? Bagamat dinidinig din niya ang dalangin ng mga makasalanan. Sa New Testament, maraming pagkakataon na tinawag nila si Jesus at sila'y pinakinggan nila. Si Bartimeo tumawag kay Jesus. Jesus, anak ni David, ibig kong makakita. Nasa ano po yan? Marcos 10:46 hanggang 51, yung bulag. Diba sigaw siya ng sigaw? Jesus, mahabag po kayo sa akin. Diba sigaw siya ng sigaw? Eh ngayon, pag nag-iingay ka, babatuhin ka ng kapitbahay mo, di ba? Di ba? Pag maingay ka, nagkantahan kayo, ang daming nagagalit, di ba? Eh, pala pag sumisigaw, o di ba? Kasi gustong gumaling, nagsisigawan. Pero ngayon, iba na eh, di ba? Iba na yung sigaw ngayon ng kapitbahay. Kanya-kanya, ang lalaki ng speaker. Minsan nakakabini hanggang gabi. Di ba? Ay kasi, gusto nilang magsaya, kasi paminsan-minsan, yan. Ako pagka ganun, buti na lang nakakatulog ako kahit maingay. Di ba gano'n naman ang Diyos, di ba? Kahit maingay, sabi ko, matutulog na ako, Lord, patulogin mo na ako. Sinasabi ko yun kasi ang ingay, di ba? Pero awa naman ng Diyos, sandali lang nakakatulog na ako. Kahit maingay pa yan. Di ba? Gano'n naman si Lord pag tumawag ka sa Kanya. Yan. Sabi nga, napakahalagang isipin natin ang sinabi ng Panginoon. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. John 16:33. Napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Dinanas ko na ang lahat ng tukso. Dinanas ko na ang kapighatian, ang pag-iisa, ang pangungulila, ang kalungkutan, ang itakwil. Naranasan ko na ang pagsalitaan ng masasakit, ang talikuran ng maging kaibigan. Kayang-kaya tayong tulungan ng Diyos. Amen. Alam niya ang ating emosyon. Yan. Kalungkutan, pag-iisa, hirap, pagtitiis. Hindi lang siya nakikinig. Kayang-kaya niyang kumilos. Not only available, but also able to help. Yan. Ganyan si Jesus, di ba? Dalawa kasi ang nangyayaring bagyo. Yung bagyo sa labas at yung bagyo sa loob. Yan. Alin kayo doon? Pero kahit anong bagyo ang mangyari sa labas, pwede. Pwede namang talab yan sa inyo, bagyo sa labas, di ba? Tingnan ninyo si Jesus, tulog. Di ba? Tulog siya, bumabagyo. Ngayon, kung talagang walang bagyo sa labas at talagang magulo ang inyong kalooban, may bagyo pa rin. Kasi, minsan wala namang bagyo. Ang bagyo nasa kalooban natin, di ba? Dami mong iniisip. Di ba? Hindi ka makatulog. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Yun yung bagyo sa loob eh. Mahirap kontrolin yun eh, di ba? Yan. Meron kayong kasama sa pamamangka. Humangin ng malakas, bumagyo, yung iba tulog. Yung iba natakot, ninervyos. So, dalawang bagyo ang nangyayari. Kung may bagyo sa labas, pwede ninyong tulungan, pwedeng huwag mag-alala. Pero kung minsan, kahit walang bagyo sa labas, kung kayo'y mapag-alala, mapag-imbento ng bagyo. Sino nag-iimbento ng bagyo rito? Kaya nagkakagulo.
Ito na naman ako. Sister Wendy, pigilan mo yung bibig mo. Yan. May bagyo rin kayo, di ba? Meron pa pag-invento ng bagyo eh. Kasi tinutok siya ng Diablo eh, no? Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Amen. Kaya minsan mag-iisip muna tayo bago natin ibuka yung bibig natin. Isipin natin ng maraming beses, tama ba yung sinasabi ko? Kasi pag nasabi na natin, nakasakit na tayo, nasaktan mo na yung kapwa mo, napakahirap ng bawin. At napakahirap magsabi ng, I am sorry. Para sa GLP. Di ba ang hirap magsabi ng sorry? Oo. Madali magsabi ng sorry pero hindi bukal sa loob. Kaya bago natin ibubuka ang ating mga labi, ang ating bibig, isipin muna natin kung tama ba o mali para hindi tayo nakakasakit. Amen? Amen. Sabi nga rito, dahil ang liit-liit ng problema, minamalaki ninyo. Yung maliliit na bagay, palalakihin. Yan. Ang liit-liit na issue, pag-aawayan. Alam ninyo kung bakit gano'n. Kasi may bagyo sa loob. Diba? Alam niyo yung topic ko na to, ang tatagal na dito. Pero dahil ito ang issue, ito yung pinakita sa akin ni Lord para itapik ko. Amen. Sana nanonood yung ibang maraming bagyo sa loob. Para magising kayo. Amen. Kasi minsan marami tayong itinatago, marami tayong inililihim. Lihim ka ng lihim, pero ihahayag ka ng Diyos sa liwanag. Kasi paglingkod ka na ng Diyos, lihim ka pa ng lihim, si Lord ang maghahantad sa'yo. Kung ano ang ginagawa mo sa dilim, ihahantad ng Diyos sa liwanag. Kaya ingat po tayo. Amen? Lakpan natin si Lord. Sabi nga, yung tao, kahit tahimik ang mundo, ang mundo niya, magulo siya. Hindi mo naman siya inaaway, akala niya, inaaway mo siya. Di ba? Ano ba ito? Asa na ba ako? No, naliligaw tuloy ako. Hindi mo naman siya tinatadyakan. Natapakan mo lang, galit na. O di ba? Magkakaiba yun. So, payapa ba ang loob natin o magulo? Hello? Payapa ba yung loob nyo? Parang iba-iba yung sagot nyo. Parang nagkakagulo kayo. Yung bagyo sa kalooban, hindi pa maaalis. Ang hirap. Kasi ayaw isurrender. Inuulo nila sa Yung bagyo sa loob, ayaw natin isurrender. Kinikimkim natin. Kailangan sinasabi natin yon sa magandang pamamaraan. Sila lang daw Amen? Kaya hindi maayos-ayos. Kasi nandun yung bagyo sa loob, wala sa labas. Amen. Awit 71:20. Bagaman at dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik upang ako'y dituluyang sa libingan ay mabulit. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Pastor. Uy, konti lang yung oras ko, di ba? Baka senyasan nyo na naman ako, ha? Time na! Namukha. Nakalimot ako, sininyasan ako ni Arlene. Sabi ko pa, tapos na! Ilang ano ba? Dito mahaba. Sabi nga minsan, hinahayaan ng Diyos na daanan tayo ng bagyo para makita natin kung paano nga niya ihahampas dito, ilalampas dito at kung minsan, hinahayaan natin makita ang mga problema. Alam natin ito'y malulutas dahil nariyan palagi ang Diyos. Amen. Kasi tinetesting tayo ni Lord eh. Kung saan tayo tatakbo pagka may problema na tayo. Kung may bagyo na tayo, saan ba tayo lalapit? Diba? Unang problema natin, pera. Sino may pera dito? Sasama. Ay, patayin mo ito
tumas ng kamay, wala ba kayong kapera-pera? Ang hirap nyo naman. Mayroon. Oo, dapat meron. Meron pa ba yung mga wallet ko? Paano pag nag-second collection tayo? Ati, Ayaw ilan ba? ayaw, kumuripot. Ayan, di ba? Pero nariyan lagi ang Diyos. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinabayaan. Amen. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng sanlibutan. Huwag kayo. Wala na. Gutom na. Hello. Hello. Hello, yung mic namin. Sino ba yung magdodonate ng mic? Yan. Pag po ako yung nandito, uulit-ulitin ko po yun. Hanggat di dumarating yung pinapadala niyong mic, hindi ko kayo titigilan. Kung makapaputos, kala mo eh, no? Pero alam ko, meron nang nakikinig dyan. Magbibigay sa atin ng mic. Siyempre, ipapanalangin natin yun. Lahat papanalangin natin. Diyos. Amen? Amen. O, di ba sa Montalban nga, nananahimik lang kami. May nagbigay sa amin ng ano ba yun? Sister Ernest, projector. O, tsaka laptop. O, di ba? Hindi namin hiniling yun, ah. Kasi nakikita nila pag nagkakanta yung choir. Yung iba, hindi nakikita kung ano yung kanta. Alam nyo, may nag-donate ng projector tsaka laptop. Kaya alam ko dito, may magdodonate ng mic. Amen? Nag-isip na sila. Ilang kayang mic ang bibigyan? Ilan ba yung bibili Yan. ko? Ha? Ilan daw Ilan ba yung bibili niya? bibiliin ko? Gusto nyo 10? Gusto nyo ba may kota? Hindi, papuntahin ko lang si Mike ito. Mic daw. Sinong Mike doon? Mike Enrique. Mike Enriquez. Kala ko Mike Defensor. Di ba ano yun? Oo. Congressman ba yun? Mike Defensor? Mike. Senator. Senator. Sapatos. O baka may senador na nanonood sa amin. Malay nyo, naligaw, di ba? Nanonood sa atin. Please naman po, para sa gawain ng Panginoon. Amen! Kung meron nanonood na taga-ibang bansa, di ba? Alam nila kulang tayo sa gamit. Di ba? Minsan, minsan yung bumubukas sa bibig mo, nakakatotoo yun. Kasi gusto mo magkaroon tayo ng ano para sa Panginoon, gamit para sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi rito, madalas ganun tayo. Meron tayong mga bagyo sa buhay. Gigisingin natin ang mga nananahimik. Salamat at may mga kaibigan tayong handa namang pagising. Yan, di ba? Minsan kakato ka sa ano mo, no? Kapitbahay mo, kailangan mo ng tulong. Pero dahil marunong kang makisama, gigising sila dahil gusto kang damayan. Amen? Pero minsan, kung hindi naman ikaw ang may problema, ikaw ang gigisingin ng may mga problema. Ministry nyo na yun. Pagka may lumapit sa inyo na may mga problema, di ba lumapit sa iyo, sister, di ba? Problema mo na yun, ministry mo na yun. Lahat tayo nilalapitan ng problema. May hihingi ng tulong, merong ganito, ganon. Kailangan i-ministry mo na yun kung paano mo siya tutulungan. Amen? Amen. Yan. Hindi yung, bakit sa akin ka pumunta? Ba't mayaman pa ako? Hindi naman humihingi ng kayamanan, humihingi lang ng tulong. Makapag-react, diba? Parang humihingi ng milyon, tulong lang hinihingi. Di ba minsan ganun tayo? Tapos hindi na nga tumulong, kinabukasan. Ano ba yan? Ginising-gising ka pa, natutulog ko, hindi lang pala ng tulong. Reklamo pa, hindi naman nagbigay ng tulong. Di ba ganun? Kaya nga minsan ang hirap. Di ba? Ang hirap humingi ng tulong. Minsan gusto mo rin tumulong. Tulong, ayaw mabigay. Ako nga minsan, di ba yung sa jeep, meron mga nagbibigay ng sobre, mga bata. Oo.
bulong ng bulong dito sa likod ko. Minsan nagbibigay ako, pero nung isang araw, hindi ako naawa eh. Kasi kasama yung batang maliit, wala pa yatang 1 taon lang mahigit. Tapos, karga ng bata rin maliit. Diyos ko, dire-diretso dun sa sasakyan. Parang hindi ka maaawa kasi pati batang maliit, di ba? Nasali. Sanay na yung bata, umupo doon sa upuan. Sabi ko, kasi bata pa lang, matuturuan na. Hindi naman masamang hindi magbigay, kaya lang, pagka namihasa na sila, di ba? Kasi siguro hirap talaga sila. Pero kung minsan dapat hindi nakasama yung batang maliliit, wala pang malay, di ba? Imbes na Ginagamit pagka ganun, parang wala tuloy nagbigay. Kasi nga yung bata, ang liit talaga niya. Parang wala pang 2 taon. Aga-aga rin ang maliit. Di ba? Kasi nasanayan na nila, nagsisobi-sobi sila. Minsan nagbibigay ako, minsan hindi. Kasi bago ako makarating dito, ang daming checkpoint. Alam mo yung checkpoint? Dami na kayo. Dami nang hihingi. Sa Nabaliches pa lang, ang dami na nun. Di ba? Hanggang dito sa Maynila, mayroon din. Kaya nga, siyempre, nakapagbigay ka na. Ano nga naman lahat, bibigyan mo dito. Wala ka ng pamasahe. Parang dito rin, di ba? Pagka nagbigay ka, pag second collection, wala na, di ba? Paulit-ulit, paulit-ulit, di ba? Yan. Sabi nga rito, nasa na ba ako? Naligaw tuloy ako. Yan. Sabi nga, ministry mo na yon pagka may humihingi sa'yo ng tulong. Kawang gawa. Yan. Pag-ibig. Hindi lahat ng panahon, ikaw ang manggigising. Minsan, ikaw ang gigisingin. At dapat handa tayo na hindi maliitin ang mga takot ng taong ng iyong kapwa. Yan. Kung matapang ka, yung kasama mo duwag, sino duwag dito? Wala nang duwag. Totoo ba? Ay, may lumalakad sa likod ni Sister Linda. Yan. Anong magagawa mo? Hindi mo pwedeng palitan yung realidad niya sa kanyang kalooban. Diba? Kasi meron tayong kasamang duwag. Kahit sabihin mo matapang, tingin mo lang matapang, pero duwag ka. Kaya kailangan, yung nagpapasama sa atin na gano'n, tutulungan natin yun. Amen? Na takot na, halimbawa, pinatayo mo siya. O, diba? Magbabasa lang ng first reading. Diba? Magbabasa ng ebanghelyo. Ano sabi? Bakit ako? Ako na naman? Diba? Diba gano'n? Bakit ako pinagbabasa? Hindi pa nga ako marunong. Diba kasi minsan natatakot? May nervyos. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay buhay, pagtayo mo, minsan diba, yung iba na sabi niya, ayun, hindi ko kaya yan. Pero pag tumayo na yan, hindi mo na makakagawang mic. Sa kanya na yung mic, ayaw ng paawat, di ba ganon? Kasi dumadalo yung Holy Spirit. Kasi na, hindi naman niya gusto sabihin yun, paulit yung sinasabi niya, hindi niya na mauulit yun. Kasi, yun yung umpisa niya na siya kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya nakakapagsalita siya ng ganun tuloy-tuloy. Amen? Amen. Pag may kasama kayong duwag, samahan niyo yung mga duwag. O baka kayo yung duwag. May duwag pa ba dito? Wala na, di ba? Minsan, naduduwag. Lahat naman tumatayo rito, hindi nakahanda, di ba? Kahit sabihin mo na, alam mo na ikaw naka-assign. Hindi mo alam, pagtayo mo, hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Hayaan mo ang banal na Espiritu Santo. Huwag kang magmamalaki. Tatayo ako ngayon. Kayang-kaya ko to, hindi ganun. Alam mo, ako kanina, madaling araw, kasi nga gabi na ako umuwi.
Sabi ko, mamaya na lang ako magbabasa, mamaya alas 3. Alam niyo, pagka-rosary ko, kaya ako naghanap ng tapo. Ito yung nakita ko, sabi ko, ito na lang yung itatabi ko. Kasi panahon ngayon ng bagyo. Hindi lang bagyo na talagang bagyo, signal number 1, signal number 2. Pero may bagyo rin sa SJM. Kaya sabi ko, ay ito tamang-tama. Ito yung itatabi ko. Ayan, sabi sa Mateo 8. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Ano to eh? 1 and 8. 1 tsaka 8. 1 lang, pero hindi susunod yung 2, 3, 4. 1 lang tsaka 8. Matthew 10, 1 and 8. Binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kaitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, nakita natin na 1 and 8. Nakita ninyo ang pinagagawa ni Jesus sa mga disciple. Hindi laging pag napoposes ng bad spirit. Hindi niya sinabi, oy, tawagin niyo ako. Di ba wala naman sinabi si Jesus na gano'n. Pag may sakit, tawagin niyo ako. Hindi niya sinasabing gano'n. Kasi pinupuntahan lang siya ng mga tao, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Ibinigay ko na sa inyo ang kapangyarihang meron ako. May magagawa kayo kahit hindi nyo ako tawagin. Kasi binigay ko na yan sa inyo. Amen? Amen. Kaya pag tinatawag kayo ni Lord, para mayroong magpapapray over, bakit tatanggihan nyo? Kasi ito, linaw-linaw, sabi ng Panginoon, binigay ko na sa iyo ang kapangyarihan. Pag inaakit mo na binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, magagawa mo ang ginawa ng Panginoon ng higit pa. Amen? Kasi naniniwala ka na yung ginagawa ng Panginoon binigay sa iyo sa oras ng pagpapatong ng kamay nandun ng Panginoon. Amen? Eh kung nandun ka, may tumawag sa iyo. Ano ba yan? Tinawag-tawag pa ako. Ano ba gagawin ko doon? Diba minsan nagre-reklamo tayo? Tatakot tayo kasi. Diba? Iba na lang tawagin mo, nandun na yung tao. Diba? Pagka nandun na sa'yo, hindi yan pinapunta ng basta tao lang. Pinapunta yan ng Diyos sa'yo para tumupad ka kung anong sinabi sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen. O, sino natatakot dito pag tinatawag? Uy! Ba't ayaw nyo sumagot? Parang ayaw nyo ah. Wala bang tumatawag sa inyo? Meron. Hello! Nandiyan pa ba kayo? Meron. Pero ano sabi nyo? Napagdausan ng Ano ba yan? Ano nangyayari? Nagampanan din po namin. Ha? Nagampanan din po Oo, namin. magtawag kayo. Kasi mismo umupo sa pintuan ko. Ganun Ayun, kasi. hindi, dadayuin ko pa kasi hindi makayanan. Eh, ang problema kasi, binigyan mo na ng tulong, punta na sa doktor. Nung dumating naman ang kinagabihan, pinuntahan namin para i-pray over ni Lord. Yung resita naman ng doktor, binalik sa akin. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Binigyan nyo na ng pampadoktor. Yung resita pa, binabalik sa akin. Sabi ko, pumunta na lang tayo sa barangay, mayroon naman si Kagama. Oo. Pero kung rin ang pagkakas si Sir Baby, magaling na siya ngayon. Reseta. Binigay pa sa akin. Sabi mo, ano to? Autograph? Kailangan, sabi nga, kailangan may diskarte ka. Ano to? Naghihingi ng prayer. Pero nakikita mo antibiotic. Diba? Minsan ganun eh, di ba? Ang tao, hindi natin mapiplis siya. Ginigising pa ako ng madaling araw. Diba? Kasi
Kasi ganun eh, gigisingin ka ng mga taong nangangailangan, pero kailangan handa ka. Ngayon, kung wala kang financial, sabihin mo, pasensya ka na. O, tsaka nabigyan ka na. O, sige, sasama ka na lang namin sa panalangin. Eh, kung wala ka ibibigay na pambili ng gamot, eh, di ba? Ano magagawa natin, di ba? Baka naman sinasabihin mo, tibay mo naman. Binigyan na nga kita ng pampagamot, pati reseta sa akin pa, baka ganun sinasabi mo. Pinaano lang namin sa barangay. Kaso ayaw na rin tanggapin ng barangay kasi ganun at ganun daw ang ginagawa. Pasabas na Ay, trabaho na niya yun. Ginawa na hanap buhay. Yan. Kaya nga eh, may magagawa tayo dahil binigay na ng Panginoon. Amen. Ang haba ko kasi magkwento eh. Ano ba yan? John 14:12. Malapit na ako matapos. Ala, ang dami pa pala. John 14:12. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba sinunod ng mga alagad ang sinabi ni Jesus? Ano ang nangyari? Lucas 10:17. Bumalik na tuwang-tuwa ang mga alagad, ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Diba? Ang salita ng Diyos. Amen? Kasi sa pangalan ni Jesus, pag nagpapatong kayo ng nag-pray over kayo, huwag mo sasabihin, ang galing-galing nyo. Pinagaling ko siya. Kasi ako yung nag-pray over sa kanya, hindi ganun. Kailangan lagi mo uunahin si Lord, di ba? Pag inakin mo yung kapangyarihan, wala ang Panginoon, eh baka ang pumunta ron, bad spirit, hindi ka galingan. Amen? Bakit mo laging tinatawag yung iba kung may pwede kang gawin? Bakit lagi mo pinapasa sa iba? Bakit lagi kang nalulungkot? Sino nalulungkot? Bakit naman? Kasi wala rin. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka natatakot? Bakit ka nanghihina? Dahil nakakalimutan natin kung sino tayo. Tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. May espiritu ng Diyos na ibinibigay sa atin. Pati ang mga demonyo ay sumusunod, sumusuko sa Kanya. Hindi bagay na ang tao ay sumunod sa demonyo. Amen? So, hindi bagay sabihin ng tao na wala akong magagawa. Hindi bagay sa tao na lagi na lang bigyan ng excuse ang sarili para manghina. Yan. Para matakot. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa atin ang kapangyarihan. Ang challenge dito, gawin ang ginawa ni Jesus. Gawin ang mga ginawa ng disciple. Payapain ang sarili mong bagyo. Pahupain mo ang sarili mong alon. Amen? Amen. Mangangaral 11:10. Yan. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Palayasin natin sa buhay natin ang mga problema. Palayasin sa buhay natin ang mga takot, yung mga nervyos. Palayasin mo sa buhay mo ang panghihina. Yung mga tampo. Yan. Palayasin daw yan, ha? Mga hinanakit. Galit. Ay, wala na. Lubat na. Talagang nalolobat. Ano ba yan? Tagal. Tagal ng mic. Hello, Mike. Alisin ang mga tampo, mga hinanakit, galit, sama ng loob. Minsan akala ninyo, lagi kayong pinariringgan. Pinatatamaan. Alalahanin nyo ang salita ng Diyos. Amen. Minsan nagkakamali tayo, makarinig lang tayo ng konti. Parang pinariringgan ako ni Sister Baby. Talagang pinariringgan mo kayo. Para mabago kayo lahat. Amen. Amen? Hindi ako nagpunta rito para
I-please kayo. Kung may mali, ituwid. Ang nanay nagtutuwid. Amen. Ang Diyos nagtutuwid. Kaya kailangan sabihin natin sa kanila kung anong nararapat. Amen. Kasi kim-kim ka ng kim-kim na sama ng loob. Ng hinanakit. Ng tampo. Pero yung parang taong pinagtatampuhan mo, hindi naman nagtatampo sa'yo. Maling akala, di ba? Tamang hinala, para kang adik. Diba? Tapos sa iba ipikwento. Oo, ganun. Yun. Kaya dapat nag-uusap. Hindi yung ang nagtampo, tahimik na lang. Wag na, kasi baka mamaya lumaki pa. Lalong lalaki kasi habang nagsasalita ka, nagsasabi ka ng kung ano-ano, lalong humahaba. Pero kung pinag-uusapan, inuupuan ang problema, matatapos siya. Amen? Amen. Yan. Yan ha. Alalahanin nyo ang salita ng Diyos. Hebreo 4:12-13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kaso-kaso at utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusuri. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ano ba yung mga alon sa buhay nyo? Ano yung mga hangin at bagyo sa buhay nyo? Problema.